aming number, yung number 1. Coach Ray, paano nga to, pa-assist nga to para marinig yung pangalan niya. Magdala muna sa meeting room ta. Kanina pa yan ano. Sige, sige. Para makapag-start na. Dato Willie, are you in the room? Yes, yes. Am I supposed to talk now? Yes, Dato. Good evening, Dato. Good evening, Dato. Oh, good Yes, evening, yes, good evening. Okay, good evening, They everyone. want to see you and they want to hear you. And after you, okay, I will continue the Zoom meeting. Okay, good evening, everyone. Very thank you to all of you for taking your time to be in this Zoom. And of course, just now when the prayers you did, I felt, immediately I felt something. You know, I felt like I'm, how do I put it? That I'm so blessed that I got to know all of you. Honestly, I feel actually from the very first day that I got to know you guys in wherever we are, I felt the closeness between myself and the members in Philippines. This is what I really felt. So just now when whoever did that prayers, I felt good and I felt like, wow, you know, it's been a while since I felt this way. And of course, before I proceed to any further, I would like to say or to apologize to all of you for what has been happening over the past 1 month or so. Now, firstly, I want all of you to understand, myself is an employee of Shonai as the CMO, okay? But of course, over the time when I get to know you guys, to meet you guys, and to be close to you guys, I felt like being a CMO of this company, Shonai, although it's my job, but being with you guys is not just a job, it's more than a job. I felt responsibility of telling you guys like what is happening. At the same time, I want to make sure you guys are at the right track. Okay, and in fact, when the wallet of Shonai got frozen and the thing didn't work out very well on the STLP or SLT, when this kind of thing happened, there are only two things in my head. One, how I want to tell Napoleon, or how I want to tell these Philippine leaders or members or communities. That's number one. Number two, how am I going to tell my own people, my staff, my brothers or sisters who joined to Shonai? You know, these two things that will always come to me. And sometimes I feel very sad because, in fact, not sometimes, every time when this kind of thing happens, I feel sad. I feel sad, I feel stressed, and because I'm not sure what's going to happen. I do not know whether, how would these people all take it, you know? Not everyone is as positive as you all. But like I said, every time when this kind of thing happens, I will always try to ask the management or Jackie, the CEO, and ask him, hey, what are we going to do now? Or what you guys going to do? Are you guys going to do something about it? Or you guys just going to leave it? Or what? So one thing very good about Jackie, the CEO, he is very clear about his vision and mission. He is really clear. And sometimes this kind of thing happen is not that he wants it to happen.
Okay, so until today, he is still very clear and he is still trying his way, all the way to make Sure 9 happen. So this is something that I respect about him. All right, this is something that I respect about him. And unfortunately, at this hour, he's actually flying to Vietnam. That is why he can't be with us. But rest assured, if you want to see him, we can do another Zoom and I can always try to ask him to come in and say hello to you guys. But anyhow, to cut this thing short, I do not want to tell you grandmother's story, okay? I'm a very direct person. I go straight to the point, and I want all of you in Philippines, the communities in Philippines, to know one thing. Sure 9 is still here. Sure 9 is not closing. Sure 9 is looking to collaborate with a lot of big companies. When I say big, they are very big. Okay, they saw us and they want to come in and collaborate with us to do something even bigger. Okay, and this is what is happening currently. The last 1 week or the last 2 weeks actually, Jackie was actually talking to a company called Intuverse. Okay, they just started their Web3 they launched, I think, last Saturday, and Jackie met with them, and it was very good news that after that Saturday, I think Wednesday last week, they have actually signed a memorandum to collaborate with Sure 9. This is one, which is Intuverse, which I believe in the next few days, Jackie will come out a new video regarding this Intuverse. At the same time, Napoleon will be aware about how this Intuverse will work, or how Intuverse will be able to actually generate some income for us for the time being. Because there's another big company from overseas, Europe, which is actually in the midst of negotiating with Jackie on about to come in as a partner to Sure 9. Okay, so if this big company that going to come in with us really materialize by next week, then it's really, really good news for all of us, which I'm hoping and I'm praying for the past few days until today that next week this good news will become reality. So this is what I have to tell all of you in Philippines. But the most important thing is I want to let you all know is Sure 9 is still here. And although my salary has been cut, I'm still employed. Luckily, I'm still employed. Although my salary has been cut, but hopefully when everything goes back to normal, they will give me back whatever that they're supposed to give me. For now, I just have to bear with them, because basically it's very simple. I believe in Jackie, the CEO or the founder, that he is still want to move forward and want to make Sure 9 happen to become one of the exchange in the world. Because you look at it this way, if today Sure 9 or Jackie is not sincere, or he just want and come and scam, I'm sure today he will just pack everything and make it 404 to the website. You guys can't even log in, nothing will happen. Why it's still going on is because he is still looking for a way out. So in other words, ladies and gentlemen, and my brothers and sisters in Philippines, what I can tell you is we, when I say we, meaning to say myself and all of you, we still have hope. Yes. Because to me, one hope is better than no hope. So to all my brothers and sisters of Philippines, me, including me, I'm hoping.
So at least I have hope. And I want all of you in Philippines to have this hope together with me. So that Yes. whatever happens next week, whether it materializes or not, Sure Nine will still go on, and there will be new companies that are going to come in with Sure Nine and let all of us to actually move forward. So this is what I can share with you, that just pray with me. You know, Yes. let's pray together that this hope of us will materialize. Okay. I'm sorry about the video. I do not know why my video keep come in, come out. You know, but I'm sure you guys did see me. So it's not Yes, yes, recorded. boss. Yes. It's not fake. I'm here. No. You know, Yes. and I will leave it to Napoleon to explain the Thank you. detail to all of you. Continue. And Napoleon and Joy already met me. Okay, I've explained everything to Napoleon, and I think Napoleon knows the best. So if I have any new updates, I will of course update Mr. Napoleon himself, and he will know how to let you guys know what's happening. So before I end the day, I want to wish all of you again thank you very much, and Thank you, boss. happy holidays and Merry Christmas. Thank you, boss. Thank you. Thank you so Dato much. Willie. Thank you, Dato Dato. Willie. Thank Thank you, you, thank you, Dato. Thank you. Okay. Thank you. thank God you, bless, thank you. Dato. Yeah, and I will continue what Dato really said. So let's talk in our own language. Yeah, Anyway, yeah. sometimes you know, just now when you guys did the prayers, I was telling myself, if only I can speak Tagalog. You know, if only I can speak Tagalog, I'll be there talking so much to you guys, and you guys will feel me. Trust me, Yes. you guys will definitely feel me. And if Boss, thank you so much for you everything. know Yeah. this thing, Sure Nine doesn't belong to me, but I still want to say I'm sorry if something has happened not the correct way. Okay, and I just want all of us to be happy and make some good money. Okay, Yes. so I'll see you guys one more time. Yes, boss. Yes, boss. Thank you so much, boss. Thank you Thank so you so much. much, Thank you so much, Dato. Dato. Thank you, At thank least you. we know everything. Yeah. Okay. Thank you, boss. Thank you. Okay, I will continue, boss. I will continue the Zoom meeting. Okay, guys. Good evening. Good evening for everyone. And I'm glad. I Good know. evening, Akma. Yeah. I know you have very long time to hear the updates and to hear everything. Okay? Yes. So, isa-isahin natin ngayon siya at isa-isahin natin para maintindihan ng lahat. Okay? Una, higit sa lahat, okay, ang intensyon, ang motibo ng Sure Nine, magpapatuloy siya. The vision, the mission to become one of the exchange in the world, to be one of the top 10 exchange in the world, hindi ho mababago yun. Okay? So magpapatuloy yung intensyon at motibo. That's why we fight together. Then when we meet last few days, and then when we meet last night also to finalize everything, simple lang ang pinakamagandang narinig natin at nakita. Okay? Ang management, particular the founder Jackie Chu, okay, the founder of the Sure Nine Exchange, magpapatuloy siya. Whatever struggle na dinadaanan, magpapatuloy siya at gusto niyang patunayan yung kanyang dreams, yung kanyang mission to be one of the top 10 exchange for the couple of years from now. So hindi ho mababago yun at magpapatuloy. At lahat sinisikap niya.
Ma, Nalaglag si Akma. kapit lang akma. Kapit. Naiiyak ako. Okay na ulit, nahulog, nawala. Kapit Yes, lang okay na akma, sir, kapit okay na lang. sir. Kailangan nung kumapit. Okay. Okay, tuloy tayo para okay. Okay. Kapit lang, nahuhulog yung iba dahil nare-reach ata yung maximum. What, I don't know. Anyway, balik tayo dito. So, struggle happened first day of December. Hindi dahil po sa kasalanan ng Shonai. Okay? It because of the USDT freezing. Okay, doon sa USDT freezing, they have suspected for the 10 user o 10 exchanger na gumagamit ng USDT. At nilalaban ngayon ng company, okay, through the legal team, okay, yung pag-lift ng freezing ni USDT kay Shonai. Kasi among the 10, yung tinrin daw nila kasama sa top 4 si Shonai because of the reason na we have more than 277,000 using USDT. And nevertheless, it's behind the control of the Shoreline company. Okay, so that's why the reason why what happened in Hong Kong is also hindi ho kasalanan ng mga leader, hindi rin kasalanan ng management, hindi rin kasalanan ng Shoreline. It's behind our control. Galing ho sa labas yung naging struggle. Nevertheless, okay, ang management mismo ay magpapatuloy po doon sa kanyang layunin pakikipagbaka bilang ating exchanger. Okay, ngayon, doon po sa mga nakapending na sitwasyon, particular nakapending na mga withdrawal at yung mga glitches na nangyayari, okay, humihingi lang ho ang management ng mga panandaliang saglit pa, okay, para isaayos yung mga dapat na isaayos. Particular ho, nakapila ngayon yung malaking company na magkaroon ng collaboration sa Shoreline, o kasama na nga isang malaking company from the Europe. They have more than 30 million member in the world at nag-activate po yung company na yan. Ang mag-activate sa kanila, sumali ulit sa company na yan is 9 million member. Okay? And now they are looking one exchanger. At sa paghahanap nila ng exchanger, si Shoreline yung nag-fit doon sa qualification nila. So hopefully by Tuesday, matatapos so yung memorandum of agreement nila. Okay, at pag natapos yun, we will back to normal. Okay, pag-pray ho natin. So what we are requesting now, samahan niyo po tayo sa pakikipagbaka at hindi tayo nagbibigay ng false hope. Bagkus, sasama tayo doon sa struggle situation at magtutulong-tulungan tayo. Okay, ako mismo, kaming mag-asawa, okay, pinatagpo ho sila lahat para makita natin yung lalim. Okay, at ano yung simple lang yung tanong naming mag-asawa sa kanila, how do we go from here? Okay, where do we go from here and how far, okay, ang ating pupuntahan pa? Simple lang sagot, hindi sila titigil hanggang hindi tayo nasasama sa top 10 exchanger in the world. Okay, at magpapatuloy whatever struggle, in fairness to the management, in fairness to Jackie, okay, siya po mismo clear yung direction, katulad ng direction natin sa ACNT. We will never stop, we will never quit until we get there. Same po yung prinsipyo. Kaya sabi ko, we will fight together. Okay, we will fight together at marami po kami mga ginagawa ngayon, inaayos para makatulong at may address natin yung problema. Hindi kami titigil lang sa ganun-ganun lang. Okay, hindi rin kami titigil ng basta-basta lang. So, subalit, inaano natin may struggle. Okay, may struggle. At doon sa struggle na yon, ang inaasahan natin, intindihin tayo ng mga nakakaintindi at yung mga hindi makaintindi, papaunawa natin maigi na what we need is buying time para lang maiayos yung dapat maiayos. Pero doon sa mga taong negative na, wala na ho kaming masasabi pa, papaliwanag sa iyo kung talagang negative ka na. Ang gusto natin ngayon, samahan nyo kami, okay, magtulong-tulungan tayo
para maitaguyod natin, mailagpas natin yung tinatawag na struggle. Ganito lang ho yung kwento na gusto natin iwanan. Okay? Nung nandun tayo sa Hong Kong, particularly nung nalaman natin yung sitwasyon, ako mismo, sabi ko kay Tita Gina, hindi ko alam paano kakausapin yung mga leader kasi wala akong idea what's going on. Last minute ko na-receive early in the morning of 6, okay, na-cancel, pero walang concrete reason bakit sa cancel. So, humingi ako sa kanila hanggang maglabas ng official statement. Then, nung time na nasa Hong Kong the following day, okay, nakita kami, accidentally nakita din natin ibang mga tao na delegates din ng Shunai papuntang Hong Kong sa Disneyland. Okay. Doon sa Disneyland, ito kwento lang. Doon sa Disneyland, nakita kami na Tita Gina doon sa show ng Frozen. Yes, kami nakita sa labas nung pinaka-facility ng area ng Frozen. So nung nakita kami, accidentally nakita, sabi niya, magandang panoorin niya, sir. Akma, kasi nakakaiyak. So kami naman, okay, what we did, dahil nandun kami, nag-line up kami, pumila kami sa napakahaba-habang pila. Paikot-ikot, maze na pila. Akala namin pagpasok doon sa una, nandun na, hindi pa pala, pagpasok mo sa loob, pipila ka pa ng pagkahaba-haba. Opo. Matagal kang pipila. Sa aming palagay, malapit na kami makapasok doon sa pinaka-stadium ng Frozen. Biglang nag-announce ngayon. Okay? Ang technical team ng Frozen. Ang sabi, ganito ang pagkakasabi. Okay? We're sorry to announce that there is a technical problem that's going on. If you want to stay on the line, wait until further notice. Okay, until the show will resume, or get out of the line, find some show outside. Okay, so kami, follow the leader. Ang leader namin during the time si Mrs., hindi ako. Ako sunod-sunod lang sa kanila. Okay, so sabi ni Mrs., hindi niya alam kung kailan pa matatapos, so lipat muna kami sa iba. So bottom line, hindi namin napanood yung process. Okay? Bottom line, hindi kasi napagod na kami. Pero kung imagine mo, saglit na lang nandun na kami sa kabila, kaso bigla ngayon nag-announce na yung technicality. Okay? At hindi nila masabi kailan mag-resume. So, follow the leader. So, lumabas kami, balik ulit pagkahaba-haba palabas. Okay? So, walang nangyari sa amin sa process. So, anong point ko? Okay? Sa buhay, may mga delay na nangyayari. Sa buhay, may mga technicality na behind our control. Okay? Pero if the leader decide to go out, walang magagawa ang follower kundi sumunod lang siya na sumunod. Okay? Ngayon, ilagay natin yung position natin. Okay? Nandito na tayo sa dulo. May struggle na nangyayari. Me as a leader, we will fight together. Me as a leader, we will help them. Okay? Hindi lamang po para bago ng Shunai, kundi para din sa ACNT. Okay, we will wait, okay, for the development na mangyayari at kasama na rin ako ngayon, kami mag-asawa, okay, mayroong personal knowledge doon sa mga nangyayari at in-involve na rin kami, okay, doon sa mga pangyayari ngayon, pati sa mga magiging decision ngayon ng Shunai, in-involve na kami mag-asawa. Okay, hindi lang kami tinirit bilang isang leader, okay, kundi tinirit kami bilang bahagi ng Shunai mismo in terms of management. Kasi yun yung nagiging lack nila, yun yung nagiging pagkukulang nila, yun yung nagiging kahinaan. Okay? Kaya nga sabi ng isang leader sa akin, sir, kailangan ng expertise mo. Kailangan ka ng Shunai, kailangan natin ng Shunai. Vice versa. So, ito po yung gusto natin iwanan. Okay, para sa kaalaman ng lahat. We, sa Shunai, kasama kayo, mga leader, kasama kayo mga member, we will fight together. Okay? Until natapos po yung struggle. At yung struggle, hindi naman po tatagal ng sobrang tagal. Pero habang pong nandun doon sa struggle, we find ways, okay, kasama sila na nag-iisip. Sabi nga sa inyo, in terms of technology, in terms doon sa system, in terms sa application, in terms doon sa IT, they are very, very good. Okay? They are gifted on that.
Pero in terms dun sa people management, in terms sa people how we troubleshoot everything. Okay, in terms dun sa management and manage of the money, yun ho yung nagiging lacks nila. So we are here to help them, to guide them, bigyan sila ng guidance, bigyan sila ng lahat ng pupwede para lalo ho natin ma-perfect yung ating ginagawa. So for the meantime, tulad na sinabi ni Dato Willie, yung puso niya nasa sa atin. Okay? Yung puso niya nasa atin at sasamahan natin sila sa laban ng struggle nila. At doon sa struggle na yan, yung top management mismo, kasama kami mag-asawa, naghahanap po kami ng way paano matulungan yung mga tao, paano ma-compensate yung mga tao, paano maibalik sa normal lahat ng bagay. So for the meantime, what we're asking for you guys, okay, we will continue give you updates, we will continue give you connection, okay, and we will continue to guide you sa lahat ng development na mangyayari. Rest assured, okay, hindi ho tatago, hindi mawawala ang Sure9, neither ako bilang inyong top leader, hindi po tayo mawawala kasi we will protect, okay, the interest of everyone. Again, we will protect and we will take care and address the interest of everyone. Not only for the interest of the leader, not only for the interest of me or the interest of ACNT community, but also to the interest of the management. We will protect. So yun tita, yung gusto lang natin iparating. Okay, maybe the next General Zoo meeting, even si Jackie, pwede pumunta sa atin. Okay, pwede umattend at sumama sa atin, ipaliwanag niya yung mga malalaking collaboration at malalaking good news. So for the meantime, we're asking you for the prayer at i-address po natin yung mga ibang mga problema. Hinihingi lang kami ng konting oras. Okay, konting oras. At may malaking meeting ho, ng corporate meeting ng iba-ibang company by this coming Tuesday. Okay, at this coming Tuesday, may malaking good news po na mangyayari. So what we are praying, we will back to normal as soon as possible. Okay, so for the meantime, rest assured, wala ho tayong pababayaan, wala tayong iwanan. At lahat ng user, holder, okay, aayusin ho at inaayos ng management yan. So yun tita, ang gusto lang natin iwanan, okay, simple lang, pag nadapa, tayo, pag natuwad, bangon, pag bumagsak, tayo uli, okay. It is not the way kung paano tayo bumagsak, kundi paano tayo tumayo. Kung ilang beses ka bang bumagsak sa buhay, dagdagan mo pa yung ilang beses ng pagtayo. So yun tita, siguro baka may ibang tanong ka dyan, sagutin muna natin, okay? Para lang sabihin natin clarification ng iba. Thank you so much, Akma. And so, baka merong mga concern, katanungan dito para masagot ni Akma after ng para lahat tayo, yung lahat ng mga agam-agam natin, magkakaroon ng linaw sa gabing ito. So, Simple lang po, ang gusto lang natin yan, yung ikatanong is for the... Ano tita, siguro gusto natin masabi. Tita? Apa. Ano tita? Yes po. Gusto lang natin i-address yung tanong na for the benefit ng marami. Okay, kung ang iniisip ng isa ay withdrawal, kaya nga ginagawa ngayon ng management, hindi natin nakikita na na-freeze ko yung USDT account natin. Okay, na-freeze yung USDT account. Doon sa mga tao na nakakaintindi sa mundo ng cryptocurrency, mayroong naging problema sa USDT. At among the top suspected company, okay, tin-trim down ho nila yan, 4 na iwanan, at among the 4, isa ang Sure9. So the legal team do everything legally, okay, para i-appeal na meron tayong exchanger at yung exchanger natin, okay, ay meron 270,000 user. At dun sa 270,000 user na yan, gumagamit in and out ng USDT. Hindi tayo yung nagkaroon ng problema. Ang nagkaroon ng problema, inilagay tayo as one of the suspect doon sa USDT movement. Okay? So yung account natin sa USDT,
na-freeze po siya. Okay? Tandaan nyo, yung USDT address mo, isa copy lang siya ng USDT address ng Sure9. So meron isang address ng USDT, so kayo copy lang lahat ng address natin. So pag tinrace back nila yan, galing lang sa isang mother contract address ng USDT na naka-issue kay Sure9. Nevertheless, okay, the legal team do everything, okay, to file the petition para matanggal tayo doon sa lifting. Okay, malip tayo doon, mawala tayo doon sa pagkaka-freeze ng USDT account. So, bagamat hindi lang yun ang inaasahan ng management, sabi nga sa inyo, we are find ways para lang lalo ma-address yung problema. Hindi niya ginusto yan, hindi ginusto ni Sure9. Pero sa kabila noon, gumagawa pa rin tayo ng solusyon. Kaya nga, we encourage, bigyan lang ng konting oras para may address particular yung ating sinatawag natin na withdrawal o anumang mga development na mangyayari. Kasama na rin po yung pag-ratify ng daily natin kung ano yung mga susunod na mga by next week. Okay, so yun lang yung gusto natin ipaunawa sa marami. Okay. Thank you po. Siguro sir, pwede rin natin siguro sir parang i-distribute yung sinend ko sa yung video sir regarding sa USDT freeze. At least magkaroon sila ng idea na totoo yung USDT freeze natin na nangyari sa Sure9. Sige Coach Ray, paki-distribute mo yan na search mo, actually accidentally napunta ata sa'yo. Okay, para maintindihan din nila. Kasi yung mga nakakaintindi ho sa crypto world, alam niyo yung nangyayari at alam niyo yung sinasabi ni Akma ngayon at sinasabi ng management. Okay? Na baka akala ng iba, we are trying to fabricate a story. Gumagawa lang tayo ng story. Pero para makita nyo, actually kung during the time kayo ay nagtatransact din kay Binance, kahit si Binance temporarily hinold niya ang withdrawal at pagpasok ng USDT in and out. Ganon din kay Hubei, okay? Et cetera, et cetera. Pero again, pakicirculate mo na lang doon sa page ng top leader, okay, yung binigay mo sa akin, Coach Ray. Yes, sir. Okay, thank you, sir. So, Coach Jaime? Andito ba si Coach Jaime? Siya, pakibigyan natin ng time si Coach Jaime, baka meron siyang ma-share din na info na alam niya kasi si Coach Jaime is a trader also and also he hold a school or training school for the trading program. Coach Jaime, andyan ka pa. Si Coach Jaime. Hello, Coach Jaime? Hindi daw makapag-unmute si Sir Jaime. Okay. Wait lang. Unmute na siya. Unmute. Try daw, Coach Jaime. Yun. Ayan. Hello po. Opo. Magandang Yes, good evening, Coach. Hello po, good evening po sa inyo lahat. Sa part ko po, dun sa phasing po ng USDT, okay naman po yan, clear. Yes, Sir Jaime, good evening. Yung about po dun sa natin, dun sa launchpad po, pa-away po sa lahat kasi may experience po ako dun na dun sa M1 ay na-burn po yung 1,000 USDT dahil ang nagpa-pop up kasi dun agad-agad yung yung Yes, I confirm. I confirm, yes, I confirm. Pero yung no ay
participate only, naka-blur siya. So matitempt talaga yung mga mag-stake yung yes I confirm yung maano nila. So yun. Yun naman para hindi na po maulit yung kasi pagdating dun sa M2, wala na yung 1,000 USD na burn na. Panibagong USDT na naman ulit or capital na naman dun sa M2. Opo, yun lang naman. Siguro magkaroon po. Coach Jaime, ano yung masasabi mo doon regarding doon sa pag-freeze ng USDT? Kasi Sige some sir, of our, ito yung concern ni Sir Jaime para sa IMAX. Apo. Sa Goldmax. Yun yung ginawa na video ni Apo, sige, coach, babalikan natin yan at i-address natin yan kasi nawala si Akma. Kasi para makita yung parang naka-default yung nakita mo nag-red yung booster eh. So, may nagtatanong bakit naka 1%. Iko-correct ko yan, Sir Patrick from Singapore. Sabi nga ni Akma kanina, mayroong adjustment ang ginagawa yung Shoreline regarding po sa distribution rate. Hello, tita? Apo, Akma. Yes, Akma. Medyo humihina ang internet natin. Yes, okay na Akma. Okay na. Okay. So, nandiyan pa si Sir Jaime? Wala na. Andiyan ba po? Yes, sir. Yes, baka may share si Sir Jaime regarding sa knowledge niya about what happened in Hong Kong also and also for the USDT so that hindi lang galing sa ating paliwanag. Okay, baka iniisip ng marami, okay, we are fabricating story. Yes. I-unmute mo, Coach, si Coach Jaime. Please, thank you. Yes, Coach Jaime, you can unmute. Ayun. Hello po. Opo. Yes. Regarding po dun sa dun sa freezing po ay meron po kasi talagang provider ng USDT which is yung Tether. Sila po yung provider, creator ng USDT. Tapos, syempre napakarami pong exchange, more than 600, 700 exchange. At yun nga, nangyari nga yun, yung November 20, tapos na-publish po yun sa news. Na-search naman namin, November 21 na-publish na siya. So, yun, nagkaroon nga po ng parang out yung USDT na hindi po matukoy kung aling exchange yung gumawa nun. So, ang naging patayan na lang po nila para ito ay ma-hold. At na lang, nag-select na lang po sila ng mga exchangers na yung mga bago pa, yung mga hindi pa wala pang completion pagdating sa cryptocurrency license. Based po kasi dun sa statement ni Sir Jackie ay registered naman or may license na for business operation pero pagdating sa cryptocurrency wala pa pong license. So talagang maipipila or talagang kumbaga ay may sasama po talaga tayo dun sa under investigation kaya ayun, may-hold po yung sa atin which is naiintindihan naman natin. Tapos yun, nagkaroon nga ng previous months po kasi may knowledge na rin po ako pagdating dun sa global legalization na ginagawa po sa buong mundo ng mga cryptocurrencies exchanges. So kapag yung mga exchange na hindi talaga papasa dun sa global legalization na yan, sigurado hindi yan makakasurvive, hindi tatagal. So tapos nakita ko din po dun sa Facial Crowd na kumbaga yun yung pinaka-coin market cap ng China. Talaga nag-rank up naman sa top 50 yung natin, yung si Shore9. So hindi naman biro talaga yun na mag-rank up ka kung hindi kakikitaan talaga ng achievements, ng pagpupursige talaga yung management ng Shore9. So napakarami pong exchange sa buong mundo po pero napunta po tayo dun sa top 49 ngayon. Kahit check po natin ngayon dun sa Patreon apps. So yun, kumbaga ay sa amin, bilang matatagal na rin sa crypto, kumbaga ay appreciate namin yun kasi talagang may ginagawa yung company na hindi lang talaga maintindihan, lalo na yung mga beginners ng crypto. Pero marami naman po sa YouTube guys ng
ng mga basic fundamental, technical, kung paano pasukin yung mga magandang exchange or yung mga tokens, ganyan, pagdating sa ano. So sa amin po kasi direct na po pagdating sa trading, tuturo namin kagad na yung strategy na, kumbaga para maiiwasan po yung sunog or liquidation sa trading. Kasi yung mga nandun sa YouTube or sa ibang mga mentoring groups, ang dami kasi mga sobrang dami ng mga techniques na tinuturo nila, kumbaga na nosebleed yung mga iba. So hindi naman nila na-adapt ang mamahal pa ng ibang mga mentoring. So yun. Marami naman pong even yung mga gumagawa po ng mga exchange na mayroong mga lead traders nakalagay doon, kung check po natin, top 1, 100% win rate, ganyan. Pero pag kinalikot talaga natin yung loob ng system, kung titignan po natin yung mga copiers, kawawa sila, puro wipe out lahat. Pero yung lead trader nag-gain 100% win rate. Bakit ganon? Kasi may mga technicalities din po na ginagawa doon na hindi re-reveal ng mga iba. Kaya iba po yung outcome result ng lead trader, iba din yung nagiging result ng mga copier. Minsan nangyayari yun sa portfolio, kaya dun sa modification ng settings ng account nila. So pagdating po dun sa naging freeze, gaya niyan, pinapahayag naman po nila kung yung mga isinasagawa nila pagsasaayos ngayon, tapos nakikipag-collaborate pa yung mga malalaking company. So talagang yun, expect natin na hintayin natin po yung good news talaga. Nasabi nga ni CMO kanina, ay magiging reality na ito. So antayin na lang po natin. Tsaka nag-update naman po sila, Gina, sila Hernap, Coach Ray, regarding po dun sa mga nangyayari. So yung mga wala po talagang knowledge, kulang sa kaalaman, ay talagang huwag nating solohin kasi naisipin. Magtanong tayo, kaya ay mag-consult po tayo dun sa mga mas nakakaalam para may paliwanag, para hindi tayo masyadong frustrate or na-stress. Kasi kung sinosolo natin na binibigyan lang ng kahulugan yung mga nangyayari, itinutulad natin dun sa mga iba na fly-by-night na hindi pa umaabot ng isang buwan, wala na, shutdown na. So tapos nagkakaroon tayo ng assumption na wala na yan, ganyan na rin yan. Ito na rin ang mangyayari dito. So nag-move on na lang yung mga iba para na lang, kumbaga ay tinatanggap na lang na wala na to. So pero nakikita naman po natin, nandiyan naman po talaga sila nag-update. Kaya siguro tama yung sinabi naman ni Sir na na lang po tayo, magtulungan na lang po tayo, magkaisa na lang po tayo. Kung wala man tayong magawa or may tulong, ay na lang, kumbaga hintayin na lang po natin. Siguro kung tama yung termino po, mas maganda ay stay put na lang, tahimik na lang, kaysa yung mag-create pa tayo ng mga negative energy, lalong nakaka-stress yun, lalo na sa part ng management na ginagawa naman nila yung kanilang part para sa ayos po ito. Ayun, so kumbaga sa mga nakakaalam din, nakaka-din na mag-update kung kagaya nga nun, negative ka na, ano pang ipapaliwanag namin kung talagang sarado na yung isip, tapos wala na talagang na makinig. So naiintindihan naman natin, lahat naman tayo naglagay dito at hindi naman talaga natin gusto yung nangyari, hindi din naman gusto nila yung nangyari. So yun, damay po talaga lahat kapag yung pinaka provider ng Tether yung yung gumawa po nun, hindi po yung si Sure9 mismo. So yun, thank you po. Turn up. Thank you so much. Thank you, Coach Jaime. Okay, by the way, si Coach Jaime po ay matagal ng trader. Okay, isa sa mga nagtitrade din sa atin sa Sure9. At isa rin yan ho sa nagtuturo. Meron silang sariling training center para sa trading platform at doon sa mga basic, fundamental. Okay, so pwede nyo siyang kontakin to learn more about trading platform. So at least from their point of view, hindi kasalanan talaga ni Sure9, kundi yung provider ng USDT. Okay? Pero again, sabi ko kanina, yung legal team ni Sure9, they do everything para po doon sa ginawa ng hindi lang po tumigil doon ng management. So nakapila ho, to be honest with you guys, meron nakapila ng more than 6 big company ngayon sa Sure9.
Okay, si Goldmax, hindi ho yan company ni Shunay. Nakipag-collaborate lang din si Goldmax sa atin. Okay, so meron ho isang malaki siya, sabi ko sa inyo, European company, that they have more than 30 million member in the world. Okay, they are existing for more than 5 years na yung company na yan. And 2 years ago, yung company, feeling nila na wala na, namatay na. Then they come out one cryptocurrency, their own cryptocurrency. Kung na-come out nila yan, yung mga member, to reactivate their account, naglagay sila ng 19 euros each. So 19 euros at na nag-activate ko is 9 million na member. Kaya nagbigay ng tig na 19 euros. Ngayon, meron sila ngayon crypto. Ang kailangan nila isang malaking exchanger. Okay, so ang nakita nila na pipit doon sa kanilang gusto is si Shunay. So that meeting will happen, will held on this coming Tuesday. Okay, para magkaroon ng binding doon sa memorandum of agreement. And everything will, kumbaga, how do I know? Okay, ito yung gusto kong iwanan sa inyo bilang akma at bilang top leader nyo, bilang grand upline nyo. Okay? Wala tayong pababayaan at mismo kami mag-asawa pumasok mismo, in-invite mismo ng management to be one of the management to help them. Okay? Ngayon, kung ano man yung struggle, I do believe sa tulong at pagtutulungan ng bawat isa, we can fight together at maisa-surpass natin yung struggle situation ngayon. Okay? Kung sabi nga ni Sir Jaime, kung wala tayong mag-contribute, okay, pwede tayo manahimik o mag-pray tayo. Okay? Mag-pray tayo, lalo tayong gabayan ng Panginoon, bigyan ng wisdom, mula sa management kami, at bawat isa, sabi sa inyo, wala tayong left behind bawat isa. At sisiguraduhin natin, itiyak natin, na lahat may address natin base doon sa expectation ng marami. So yun lang siguro tita, we will call another, okay, especially doon sa mga top leaders, may bigay natin yung mga next step o next move na gagawin natin. Okay tita? Okay po, Akma. Thank you so much po. Yes, Thank you so much Akma. for your knowledge, wisdom, and contribution. Yes, yun. Okay So, na. hintayin na lang natin after ng Tuesday ulit. Sabi nga ng marami, isa tayo daw sa may-ari ng Shunay. Okay? At yung sinasabi nila, okay? Pero sabi nga natin, yun ay sabi niyo, di ba? Pero dahil malakas yung power nyo, okay? Malakas yung power, malay nyo. Isang umaga, pagising nyo, CEO na ako. Okay? Nagkatotoo yung sinabi nila, Akma. Power. Yan yung power words. Ang pinopoint natin dito, ito lang. Ang pinopoint natin, ito lang. Okay? Wala tayong pababayaan na user o holder. Ilalaban natin yung rights. Okay? Yung rights, nakatulad din ng rights ng management. Okay? Titimbangin natin left and right. Titimbangin natin yan, left and right. Babalansihin natin sa tamang pagbalanse. We are not only favoring doon sa management. Okay, hindi lang tayo mag-favor doon sa mga holder at sa mga user. But ako, our experience, yun yung nilalaban natin at yun yung nakikita nila. Okay? Our experience, our expertise. Hindi tayo kasing galing nila sa technology. Hindi tayo kasing galing nila sa paggagawa ng apps. Hindi tayo kasing galing nila sa paggagawa ng system. They are very, very good. Okay? In system developing and everything. At saludo ako dun sa kanila. Pero may isang kulang sila. Yung expertise natin. Yung experience natin. Okay? And then me, personally, okay, with my wife, they invite me. Okay? They invite us to be one of the top management. Okay? Na merong decision voting. Merong bahagi sa lahat ng decision gagawin. At may bahagi at boses sa lahat ng plano at lahat ng gagawin pang development.
Isa lang ang dahilan bakit namin tinanggap. Okay, hindi dahil sa position, hindi dahil sa title, but bagkus tinanggap namin kasi wala tayo mapapabayaang tao kahit isa. Sapagkat yan yung commitment natin. We will never stop. We will never quit. Ipaglalaban natin lahat. Yun yung dahilan. Hindi dahil sa position, hindi dahil sa title, kundi dahil naniwala kayo sa akin. Yes, sure. Dahil ito sa trust. Okay. At yung trust na yun na hindi namin kaya bitawang mag-asawa. Yes. Makakalagpas tayo. Yes. Makakalagpas tayo. Amen. Yun lang yun. At kami mag-asawa nasa loob na mismo. Okay, kami mag-asawa nasa loob na mismo ng management. We accept the invitation. Try to imagine among the top leaders in the world of Shunai. Maparaming top leaders. Pero isa lang ang in-invite nila, tayo. Okay, tayo in-invite nila. Siguro ito yung way ng Diyos para lalo natin mapalakas yung ACNT natin. Okay, Yes. siguro ito yung way ng Diyos para makatupakan natin yung dream natin, yung roadmap natin to ACNT. Ito yung way ng Diyos para lalo tayo mapalapit doon sa mga magagaling gumawa ng system, magagaling gumawa ng apps. Maaari ito yung way ng Diyos, hindi lamang sa Pilipino ma-market yung ACNT, kundi ma-market sa buong mundo. Okay? Yes. So yun yung dahilan bakit namin tinanggap. It's not the compensation, walang compensation. Ang sabi nga sa kanila, what I can contribute is the experience and expertise. Yun lang, kasi mayroon kaming dream. Okay, so kung ano man yung struggle, alam ko, makakalagpas tayo. Amen. Yes. Alam ko. Amen. Samahan tayo ng Diyos. So yun lang, malay nyo, pagising nyo sa umaga, di ba? Si Akma, CEO na. Okay? Yes, we Hindi natin declare. masabi. Amen. Okay? The power of words. May eh. dahilan lahat. Ito lang gusto ko sabihin. All things work together for good. Yan ang sinabi ng Biblia. All things work together for good. Okay? All things work together for good for those who love God. Okay? So, siya din ang nagsabi niyan. Di ba? God, kumbaga, makapangyarihan ng Diyos. God is able to do exceedingly abundantly above all whatever we ask or think. It depends the power of God that works in us. So, guys, okay, hindi pa ho tapos, we'll fight together. Hindi pa tapos, wala pa nang katatapos pa. Wala pa nagsasarado. At hindi siya magsasarado. Kundi tuloy tayo lalaban sa kinabukasan ng marami. So guys, do posting and keep you updates. Okay? Nandiyan na Coach Ray, Tita Gina, at ibang mga top leaders, sila Mavic, sila Gwen, nandiyan lahat. So, thank you guys. Thank you. Thank you, Akma. Thank you, Akma. Thank you, God bless. God bless. Yes, Akma. Thank you. Thank you so much. Thank you, Akma. God bless. Yes. Okay. God bless. God bless. Thank you, Guys, Akma. God bless. ayos na. Thank you, Ma'am Joy. Thank you, Thank you, Akma. Joy, Thank thank you. Yes. Joy, ingat kayo dyan. God Ingat bless kayo. everyone. God bless you more. CEO, CMO. CMO. Wala na si CMO. Power. Nabasa ko doon sa sa video na nakita na sinend sa akin ni coach sa Tacloban. Yung Twitter pala, ano pala siya? Hindi pala siya decentralized. Centralized pala siya na you can freeze. Pwede siyang mag-freeze kasi na stable coin kasi siya. So, yun. So, may circulate akong video, yun. Ibasahin nyo and then i-view nyo. Tingnan nyo yung explanation doon para at least magkaroon po kayo ng idea na yung sinasabi lahat ng management ay totoo na nagkaroon talaga ng USDT freeze. Kasi yung karamihan na ginagamit natin is USDT, in and out. So, yun yung reason bakit naka-hold yung mga withdrawal natin. Pero, basta. Pero coach, tama di ba? Nag-start sila na nag-freeze is November 21.
Yes, Yun din tama. ang araw na napending na yung mga ano natin, withdrawal. Withdrawal, tama. Kasi before ng 21, nakapag-withdraw pa ako ng 20, Nakapag-withdraw pa. mabilis lang. Mabilis lang siya. The following day, nag-withdraw ako ulit, yun na yung na-freeze. Na-freeze, So, tama. parang, I mean, yun sabi nga nung management, nakausap ko din yung kahit sina Puban, sabi niya, ang lahat ng tao sinasabi na na parang nag-fabricate lang ng story, yung nagawa-gawa lang ng kwento yung management para daw na kunyari na freeze yung ginawa, parang sinakyan yung issue about USDT. But then totoo naman talaga na na-freeze. Kasi kung titingnan natin, before pa ng 21, mabilis lang yung withdrawal, mataas na nga yung 4 hours, 5 hours eh. Tapos lahat tayo naka-experience ng withdrawal. Na pag walang problema yung system, mabilis lang siya at maasahan mo talaga. Kaya lang, we need to, sabi nga ni Akma, magsabay-sabay tayo. Kasi nandito ka na nandito na tayo. So, considered mo na yung Sure9 company mo rin. Okay? So, i-consider mo na lang siya na company mo yung Sure9 na kailangan mo ipaglaban. Okay? So, yun lang. Kaya nga yung doon na kailangan lang talaga natin muna intindihin. Kasi wala namang may gusto ito na mangyari. Tama. So, yan. Kasi- Habaan na lang muna natin yung pasensya natin kahit ayaw nating magpasensya, ayaw nating magsang-ayon dun sa mga ginagawa. Wala naman talaga tayong choice, kundi talagang sumunod at maghintay. Oo. So, let's hope habang and let's naghihintay, pray. huwag magpa-stress. Tama. Let's hope and we pray na mayroong good news before Christmas, di ba? Yes, tama. Kasi ang sabi nga nila, prayer can move mountains. Pero ang prayer kasi hindi natin ma-limit. Sometimes sabi nila, ay hindi naman pwede kasi business to, bakit isasama natin yung ganito-ganito, nasasalita kayo ng about God. But without God, we are nothing. So may mga bagay na sabi nga nila, if man's work, ano nga yun? If you pray, God's work. Kung nagpipray tayo, yung Diyos yung gumagawa. Hindi natin ina-expect o hindi natin nakikita na meron siyang ginagawa behind. Na magugulat na lang tayo dahil lahat tayo naniniwala na magkakatotoo. Darating yan. Malay natin, pagising natin, Christmas na, meron na palang withdrawal. Tama. Tapos yung isa lang na grabe talaga yung pagkabilib ko kay Akma kasi sinabi niya po niyan sa amin, especially sa mga leaders. Sabi niya, hindi ko kayo i-hype. Okay, hindi ko kayo i-hype. Hindi ko sasabihin sa inyo na okay pa si SureX pero hindi na pala. Okay, so the same as yung sinasabi namin sa inyo. Hindi namin kayo i-hype. Okay, whatever na naririnig namin, nare-receive namin kay Akma. Kumbaga, lahat tayo may karapatan na malaman yung katotohanan. Okay? But the truth ngayon, kayo na yung nakarinig, na yung Sure9 po ay hindi siya titigil. Okay? Nandun pa rin yung vision niya. Okay? Patuloy po tayo. Okay? And then, meron na talagang struggles, but malalagpasan natin to lahat. Okay? So, kaya guys, relax. Okay? Chillax lang. Chillax lang. Ako nag-chillax na ako, nag-movie marathon na ako. Hindi, pagsama-sama tayo nagtutulungan, yun nga sabi kanina, ang good thing yung sinabi ni Coach Jaime. Kasi kahit na magsalita tayo ng mga negatives na hindi maganda, hindi rin naman mababago yung sitwasyon natin eh. Pag nagsalita ba tayo ng maganda, hindi maganda sa company, mababago ba? Hindi, wala. Lalo lang tayo nasi-stress. So, hindi tayo nakakatulong, especially doon sa mga tao na mahina din yung paniniwala nila. So, let's help one another. Kasi pag nalagpasan natin to, para din naman sa atin to lahat eh. So, Coach, explain mo lang yung regarding doon sa 1%. Kasi marami nagtatanong bakit daw 1%. Yun. Meron yung recalibration na nangyayari sa system. Hopefully, magbabago din yan in the coming days. Okay, may inaayos lang po talaga. But, yun naman talaga yung ano natin, 15%. So, hindi pa naman tapos yung buwan. Diba? So, i-recalibrate yan nila.
Yun. So, Ano pa lang 16? So tama. meron pang 2 weeks, pwede pang habulin. 15 to 20% lang naman per month. Actually, since December 1 until ngayon, nakapagbigay na si Sure9 ng, I think, Na-compute mo ba yung total doon nila nung mga 8%, 8 to 9% yung naibigyan niya na. So, yun. Yan, tama yun. So, Basta. hintayin na lang natin. Okay Let's na ako. pray for next week. Okay na ako. So, siguro, let's call for a night. Dahil tapos na din yung ano natin, yung update natin. Then, let's wait and let's pray habang naghihintay tayo. Let's pray and believe na maayos ang lahat. Alam mo yung natutuwa lang ako doon sa sa lahat ng mga leaders. Kasi marami na din kaming nakilala ng mga leaders na kasama doon sa first batch na napunta kami doon sa Malaysia para tingnan yung company nila doon. Lahat sila halos nawala na. Yung natira doon, yung pinaka-top leader natin, yung apply natin si Akma. Imagine mo, ikaw yung pinatawag ng company para natulungan sila kung ano yung magiging pwedeng gawing solusyon sa problema natin ngayon. Malaking bagay po yan. Ibig sabihin, nakita nila yung potential ni Akma at yung leadership niya kung paano makatulong na malagpasan natin yung ganitong struggles. Kaya nga kanina natouch ako We sa are so story ni proud and we Tisla, are di so ba? blessed that we belong to the best leader. Yes, Meron pa tama. bang right word or mataas pa na words doon sa Daniel Padilla na lang. Nasa'yo na ang Kaya lahat. kayo ng lahat. Thank you, Akma and Ma'am Joy. Basta magkasama kayo. May struggles man, may shaking na nangyayari. Pero kung hindi tayo bibitaw at hindi rin sila bumibitaw, hindi rin tayo bibitaw. So, may pag-asa pa. Sabi nga ni Dato Willie kanina, ang maganda doon kasi mayroon kang hope. Maganda na yung may hope ka kaysa sa wala. Di ba? Tama. Kahit may isang hope ka na lang. Kaya kailangan pag naghanap ka ng kaibigan, hope pangalan, ano? Or kaya partner, hope. Hindi. And then, actually, si Jackie talaga napakaano niya. Serious about the vision niya. Seryoso sa... Kasi kung naka-attend kayo ng Vietnam event, doon yung makikita na ano talaga siya, porsigido siya. Na makamit yung vision niya at yung dream niya with Sure9. May goal kasi siya. May goal siya. So, yun. Ang importante doon, hindi siya sumusuko. Talagang, kumbaga, hindi mo siya nakitaan na give up na. Kasi ngayon nga, pwede na silang magsabi na give up na, tapos naka-freeze yung ano natin eh. Ano pa yung dahilan mo para lumaban, di ba? But then, hindi nila nakita na negative yun, yung senaryo na yun, pero gumagawa sila ng solusyon doon sa problema para magpatuloy pa. Yes, tapos para sa kaalaman po ng lahat, kasi yung withdrawal po natin is in a form of USDT. Okay? So example siguro sa inyo, mayroong mga member dito na hindi naman talaga nila alam kung paano i-process yung withdrawal. Umaasa lang talaga sila sa mga leaders nila and then dumarating na lang sa bangko nila pag nag-withdraw sila. So yung form of withdrawal po natin is USDT siya. So yan yung process. So pag nag-withdraw ka sa Sure9, ibabato sa iyo sa Binance wallet mo na USDT and then USDT, ipitupi mo siya para maging cash na siya into peso. And then yan yung sinesend sa bank account niyo. So yan yung process natin sa withdrawal. So since na yung USDT natin naka-freeze, so kaya wala tayong withdrawal. Okay, nakapinding yung withdrawal natin, hindi siya nag-succeed. So para sa kaalaman po ng lahat. Kasi para at least baka isipin po ng lahat na yung parang kasi yung karamihan dito, may mga member dito na hindi talaga techie, hindi alam yung paano mag-withdraw, and then nagpapatulong na lang. So yan yung ginagawa. So mag-withdraw sila and then isisend na lang sa bank account nila. Pero as of now, before na wala tayong issue, mabilis naman siya. Kayo po lahat nakaka-experience nun. Pag nag-request kayo ngayon, within the day po, nasisend na rin sa bank account ninyo. But ngayon po, merong challenge, kaya yun, nakapinding siya until now, hindi pa siya nag-succeed. But let's hope for the best. Okay? So, yan ang po yun. So, siguro wala na. Let's call the night, Tajina, para
makapagpahinga na rin tayo. So maraming salamat po sa lahat na umattend. Pag mayroon pong additional update or bagong update po, magpapatawag po tayo ulit ng Zoom para lahat po kayo is updated also sa mga nangyayari. So, Yes, tama. so magandang gabi. And then, And good night. And good night. siguro let's pray see you. muna before tayo maghiwa-hiwalay. Yes. Okay. Sige ta. Okay. Sige, let's pray. Lord, thank you so much for your guidance tonight. Thank you for your goodness, your faithfulness in our lives. Panginoon, wala kaming ibang maasahan kundi ikaw lang. You are our business partner in this business at ikaw lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami iniiwanan. We know, Father, na you are the source of everything. Hindi kami titingin lang sa mga bagay na binigay mo sa amin, but Lord, ikaw yung titingnan namin because you are the source of everything. Thank you, O God, sa bawat isa sa amin na nandito. So we pray na ang lahat ng mga narinig namin, lahat ng laman namin, O God, sa mga updates, may isang puso namin, O God, at give us patience to wait, O God. Lord, sometimes you are a human being and we subject to, sometimes we fear, natatakot kami sa lahat ng mangyayari. But Lord, we pray that you continue bless us, Lord. Give us wisdom, knowledge, how to control our emotion, our fear, O God. Thank you, Lord, for this tonight. Thank you for the wisdom, knowledge, and understanding. Thank you for the management of Shore9. We pray that you continue bless Sir Jackie, even Dato Willie, Sina Chairman, Ma'am Joy. We pray that you continue bless them, the whole community, even, oh God, the whole staff. We pray that you give their good health. We know, Father, that they are not enough sleep to continue doing good thing, kung ano pa yung pwede nila magawa. Lord, we pray that you cover us with your precious blood, O God, and protect it sa everyone, O God, na mapapatuloy kami, Lord, after this, Lord, sa mga struggles, sa mga trials, after this, O God, we survive and we claim victory in your name, O God. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. So, good night, everyone. Good night, everyone. Thank you so much for your time, Thank you and so God much. bless. God bless po. So,